Ang aking pupaksa ay tungkol sa club organization and leadership. Maliligaw ang ating pananampalataya kung walang nag-lead sa atin. Hindi pwede na tayo ay mananampalataya lang ng ating sarili na walang nagtuturo sa atin ng mga taong nauna na sa kanilang pagsasaliksik. Hindi ko rin naman po sinasabi na kinakailangan lahat ng paniniwala natin ay galing sa iba. Kinakailangan din po na tayo ay magkakaroon din ng sariling pag-aaral. Kaya ngayong gabi ay may kinalaman po sa leadership training ang ating po pag-aaralan. Kung tayo po ay magtatayo ng isang club organization, kinakailangan natin ng knowledge, wisdom, para tayo ay makapag-lead. Kung magtatayo ka ng isang church, kinakailangan mo ng knowledge, paano ito itayo. Kung magtatayo ka ng isang samahan, gaano man ito kalaki o kaliit, ay kinakailangan mo matutunan ang bagay nito ngayong gabi. Okay? So, dalawa ito. Club organization and leadership. Dito ay pag-aaralan natin yung standard at requirements na kinakailangan para masunod ang club organization. Kung makikita natin, ang larawang ito ay nagpapahayag ng isang direksyon na mayroong iba't ibang kulay na tila tao na sumisimbolo na ang isang grupo samahan ay maaaring iba-iba ang karakter, iba-iba ang ugali, ang asal, ang attitude, pero iisa ang kanila dapat na direksyon. Dahil kung hindi iisa ang direksyon, magiging magulo ang isang samahan. Kaya kinakailangan ang ating aakitin o sasamahan ay kinakailangan nagkakaisa ng kanilang mungkahi at diwa. So what do you visualize for your Pathfinder Club? Or why are you here today? So it's about organizing a Pathfinder Club in a local church. Ano po ba yung nag-visualize natin? Unang-una, kinakailangan ng spark. Sabi nga naman it only takes a spark to get the fire going. Huwag lamang maging literal ang spark kagaya sa Nahiya na 19 sasakyan na nasunog. Ang sabi ng iba ay spark ng smoke na tinapon at nasunog. Maaari. Kaya iwas po talaga sa pagsisigarilyo talaga ito yung nakakamatay. No? A spark is coming from the Lord na nagsasabi, kinakailangan mo itong gawin. Ngayon, you are very eager to form a club. Ano naman ngayon ang step na dapat mong gawin? Dahil meron ka ng spark. Ganito po ang gagawin. Kinakailangan, yung mga magiging member natin, alam natin yung edad, alam natin yung katangian nila, at alam natin kung ano yung papasukan po nila. Ganun din, kinakailangan alam natin yung kanilang lugar at alam din natin yung mga materials na gagamitin para po tayo ay makapagsimula ng ating po club organization. Una, ipapaalam natin sa pinakamataas sa conference. Pangalawa, ay sa area. Ngayon sa atin ay area 9. Coordinator si Sir Butch. At ikatlo, siyempre po, ay ipapaalam natin sa local church board. Okay? Ikaapat, pipili tayo ngayon ng mga executive officers at itong mga pangalan na ito, kailangan merong board of approvals. Pagkapili natin, ikalima, imimit natin yung mga tinatawag natin na recruitment and selectment staff at gagawa tayo ng yearly program at mag-create ng budget. Dito may tinatawag tayo ng club institution na kung saan yung documentary, yung club name, objectives and aim nakapaloob sa isang constitution na ito. Ika-anim, kinakailangan na inform natin yung church para sa plano nang sa ganon,
magkaroon tayo ng prospective pathfinder parents at kailangang advertise na dito sa ating mga kapatiran. At lahat ng sasali, lalo na sa mga staff, kinakailangan natin i-check NBI o police clearance. Nang sa ganon ay maalaman natin kung ano yung kanilang background, lalo na kung ito ay hindi natin gaano kakilala. And we will hold a registration open para po sa mga edad na nasabi ko po kanina at ating nakita. So, sa number 9, kinakailangan natin mag-order ng mga materials para magkaroon tayo ng induction surveys and club sessions. At magkakaroon din tayo ng investigation. So, lahat ng naitla, kinakailangan magkaroon din ng investigation o graduation na tinatawag po natin. Ang roles naman po ng mga committees within the Pathfinder Club ay ito. Una, dapat siya ay baptized member ng ating church. At meron po siya, hindi lang basta membro, dapat may meron siyang magandang conduct ng karakter at example sa kanyang pamumuhay. And willing to commit the time sa meeting at saka sa activities. Imagine niyo po, kung magtatayo kayo ng isang samahan tapos ayaw niyo ng meeting, mahirap po yun. Mahirap mabuo ang isang samahan. Kaya kailangan meron tayong commitment sa ganung pagkakataon. So ito po yung mga staff na kinakailangan punan: director, deputy director, secretary, treasurer, counselor, and then junior counselor, instructor, and team leadership. So, ano yung job description ng club director? Una, siya po ay tumatayo representative sa church board ng Pathfinder lokal. Pangalawa, siya po yung overall planning para sa calendar event yearly at nag-organize ng club meetings and events. At siya rin po ang resource person at responsible for communication. Ang deputy director, siyempre po ay associate ng club director. At lahat ng nabanggit kanina ay secondary gawain po yun ng deputy director. Ang secretary is about responsible siya sa record keeping, attendance, registration, and supply ordering. Yung treasurer na po may kinalaman sa kaperahan ng club organization. Ang job description naman po ng unit counselor, ito po ay hahawak ng 4 to 8, more po sa boys or girls. At meron po siyang closest contact with the kids and parents. At siya po ay nagpe-prepare ng mga gamit para sa investiture, honors, classwork, at nagde-develop ng friendship and understanding with unit members. Alam niyo po, nung ako ay college, nirequire po kami ng AUP na gawin ito sa isang local church. So meron po kami mga involved na mga bata. For 2 weeks, 1 month, ang mga bata po ay napaklose talaga sa amin at parang mga nakababatang kapatid na namin. Nung natapos na yung event, talaga po sila'y nag-iiyakan dahil ayaw nilang matapos so kami umuwi at bumalik na sa aming dating lugar. It means, hindi lamang tayo basta nagtayo ng organization, kundi tayo po ay naglapit ng damdamin ng mga kabataan na makilala kung ano po ang ministry na ginagawa natin. Alam niyo po, napakaraming mga kabataan ngayon sumasali sa fraternity, sumasali sa sorority, sumasali sa mga hindi ginawa ng church, kundi ginawa ng mga tao outside the church. Though these are legal at nasa batas, pero masasabi ko lamang po, we as an Adventist, bakit hindi natin patulang yung kung ano ang meron sa ating church nang sa ganun, yung mga kabataan natin ay hindi na maligaw sa anumang samahan na makapagdulot pa sa kanila ng pagkapahamak. Kaya meron po tayong tinatayo ng mga club organization na dito kasi hindi lahat ng panahon nakukuha sa AY. Hindi lahat ng panahon nakikinig sila. Pero pag nakita sila ng something na merong interesting na bagay na sila'y mag-glue at sila'y mag-active,
maybe this is the way of the Lord para makuha po ang mga kaluluwa ng mga kabataan ito na maaari sanang maligaw ng landas, datapasan ay maligtas. Ang job description na po ng instructor, dapat meron siyang personal skill na natatangi at ito po ay maaaring iba-iba sa skills ng iba't ibang instructor. Walang kompetisyon, pero nagtutulungan sila nang sa ganon ay maturuan ng maayos ang mga member po ng club. Ang job description naman po ng high school team leadership, dapat po siya ay student ng high school, yes. At nag-a-assist po siya ng members in all functions. During a 4-year program, the PLT is trained in club administration, counseling, and so much more. So ito po yung listahan ng committees at saka po ng another one, unit counselor na dagdag tsaka yung AY instructors and another one. And then this is what we call local pathfinder organizational church. Pinakamataas lagi yung church board. Sunod po ay yung club director, deputy director, secretary and treasurer, instructors, counselors and parents, PLTs, and then pathfinders and adventurers. Ito po yung mga leader natin sa General Conference. Sila po ang nangunguna ng pandaigdigan ng pangunguna ng organization po na ito. At meron po tayo siyempre sinusunod na conference operating policies, administration, club inspections, and investiture assessments. Ang uniform na ginagamit po natin ay depende po sa kulay na gusto. Ito, ibang kulay ito eh. Yung sa atin po ay mocha. Iba ay white, iba po ay merong green. So ito po yung mga budgets and finance, kung paano po gagamitin ang budget at kung saan kukuha ng budget. Now let us proceed to the second topic bago po ako matapos, yung club leadership. Kapag ikaw ay magtatayo ng isang organisasyon, kinakailangan mong mamili ng style ng leadership. Ang style ng leadership na maganda ay malalaman nyo ngayong gabi. Dito may ginamit ng style na leadership si Hitler at merong ginamit ng style leadership si Bush o si Obama at yung mga leader pa kagaya ng presidente natin ngayon. Ano ang definition ng leadership? It is an influence. Kapag ikaw ay nakakapagbigay ng influensya sa isang tao, you are a leader. Tandaan po natin ito Hindi maaari na hindi ka pa makapagbigay ng influensya na ikaw ay tatawagin na leader. Leadership means you have people who follow you, otherwise just out taking a walk. Sabi po ni John C. Maxwell, magaling na magsulat ng leadership. A leader is a person with a magnet in his heart and a compass in his head. Ibig sabihin, alam mo yung direction, ngunit alam mo rin yung laman ng puso at kabutihan na dapat maidulog nito. And the ultimate goal of Pathfinder leader is to awaken the desire na makilala nila ang Panginoong Jesus natin. Ano ang pinagkaiba ng organization na tinatayo natin sa ibang organization? Kapag kayo ay nag-join ng NPA, New People's Army, hindi ituturo ang tungkol sa Diyos. Hindi rin pinagbabawal, pero as much as possible, walang pag-uusapan tungkol sa Diyos. Bakit? Kasi sila ay handang pumatay, handang mamatay, gamit ang lahas. So paano ka makapagturo ng tungkol sa Diyos kung ang inyong samahan ay paluan sa puwet, suntukan, patakan ng kandila, ano pa, sakitan, pangakuan na habang buhay magkakasama, datapos sila naman ay nagpapatayan. But this kind of organization that we are building is something different from other organizations. So ano yung qualities ng Pathfinder leader? Ito po, sinasabi. Dapat meron kang vision at meron ka rin mission. Marami po ito.
Una, Christ-centered. Lahat ng gagawin mo dapat nakasentro kay Kristo. Ito bang gagawin ko ay makapagbibigay luwalhati sa Panginoon kong Diyos? Ito bang sasabihin ko, ito bang gagawin ko? Dahil kung wala tayong pagluwalhati sa pangalan ng Diyos, anumang activities na ating gagawin, ay binuluwalhati lamang natin ang cloud o ang ating sarili. O kaya ang kapurihan ay mapupunta lamang sa leader. Sabihin, ang galing-galing talaga ng leader namin. Buti na lang siya ang leader. Next year siya ulit. Samantalang ang dapat na leadership, ang galing talaga ng Panginoon. Pumili siya ng matinong leader namin. Dapat, laging maluluwalhati ay ang Panginoon. Alam nyo, it's a test. Kapag pinuli tayo ng ibang tao, at tinanggap natin at hindi natin binalik sa Panginoon, it's a test of character. Maaaring lumaki yung ating ulo at tumalakpak yung ating tenga. Tapos para tayong lobo na umakaya, pangat ang pangat, at habang maraming pumupuri, hanggang lumaki, hindi na natin kinaya. Biglang pumuto. At the more na tumaas yung kalagayan mo, at pagbagsak mo na mas mataas ka, mas masakit, mas mahirap. Kaya maraming mga leaders, pagdating ng taas, bumabagsak sila dahil lumaki na kanilang mga ulo. Mahal mo dapat ang mga bata. Mahal mo rin dapat yung outdoors activities. No? Sunod, able to delegate. Hindi lahat sa'yo. Hindi ka na lahat mo lang sa akin, pastor. Paano hindi mo delegate? Iyon ang problema. Dapat marunong tayo mag-delegate. Ano pa? Organize. Optimistic and enthusiastic. Lagi sinasabi, kaya natin to. Masaya tayo. Hindi dapat tayo nagbibigay ng bagay na manghihina yung ating hinahawakan. Ito pa, dapat siya encourager, harmonizer, compromiser, gatekeeper, standard setter, consensus tester, follower, listener, initiator, information seeker. Lahat na po, no? Parang AI na to, no? Kaya niyang gawin lahat. So, pupunta tayo dito sa tinatawag nating leadership style. Una is directive. Ang pangalawa is non-directive. Malaki ang potential na dapat tayo ay maging non-directive. Ano ba ito? Yung directive, una, dito yung directive. Ito po ay clear instructions. Ang mga kagaya na ito ay si Hitler, si Marcos na tatay, sino ba? Sila yung mga stricto. Pag nagbigay na instruction, klaro. Sa isang tao lang mga nagalit, pag tinanong mo, ate ka lang, tatanungin ko pa yung gabinete ko nasa na ba yun? Tawagan mo nga sila. Hindi ganun. Ikaw talaga yung magbibigay ng instruction. Meron kang close supervision, i-check mo, okay na ba yan? Okay mo na ba? Ayos na ba? Tapos, centralized decision making. Walang ibang magbibigay instruction. Isa lang na tao. Ang problema na to, mga kapatid, limited autonomy. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka nag-create ng other leaders, lahat pinapaasa mo lang sa iyo kasi ikaw magaling, ikaw maayos, ikaw mahusay, ikaw organize. At ang maganda dito, pag meron kailangan desisyonan, very quick ang decision making na nagaganap. Hindi ka lang kinakailangan mag-meeting pa. Kung kailangan po natin yung approvahan ito, 10 tayo, dapat 6 mag-yes. No? Hindi nag-yes. Sayang ang mangyayari. Ayun ang problema sa directive leadership. Ano naman yung non-directive? Yung non-directive, hands-off. Hindi siya laging nandyan. Binibigyan ka ng autonomy, ina-empower ka, pinagkakatiwalaan ka, yung iyong skills, kakayanan, kaya ka niya nilagay dyan para ikaw ay mag-function. So yun yung non-directive. Ang role mo na sa leader, supportive ka. Sinishare mo yung responsibility mo. At yung accountability, sasabihin mo, ako yung may kasalanan, ako yung sisinin nyo, hindi kayo. I'm teaching you. So napakaganda. Masarap maging leader ay non-directive. Ano po itong mga ito? So mula kay Hitler, autocratic, papunta sa kabutihan charismatic, at ang charismatic na tinutukoy dito, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung pag nagsalita, maguglo yung mga tao. Susundan ka ng mga tao sa kamapunta. Tindig mo pa lang, tayo mo pa lang, ang mga tao naniniwala sa sabihin mo kasi, malinaw ang yung pagkasabi, malinaw yung purpose, at ultimately, you are willing to sacrifice yourself
nang sa ganon, masunod yung vision na gusto mo sa pangkaramihan. Samantalang autocratic, willing niyang isakripisyo kahit sino man, siya ay maligtas lamang. So, this is somehow like satanic leadership, and the other one is charismatic leadership. Autocratic leadership can be found in North Korea. So, ang activity, statements on Christian leadership traits to be discussed. A true Christian leader is spiritual person. Dapat spiritual. Hindi enough yung ikaw ay may boses, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay may tindig. It's not. Ang leadership na meron sa Jesus Christ is a spiritual kind of leadership. Mga kapatid, kapag ka ang leader ay spiritual, sundan ninyo. Kapag ang inyong tatay spiritual, sundan ninyo kung ano sinasabi niya. Bakit? Magkamali man siya, meron siyang guidance ng Holy Spirit because He is living in a Spirit of God. Unlike sa mga tao na unspiritual, sila po ay masyadong flesh, masyadong magulo ang kanilang buhay. A humble person. Sunod, may time sa pag-aaral ng Biblia. Napakasarap na kaibigan ng mga ganito. Kapag kami kaibigan ka, mahilig sa Bible, naku, huwag mo pakawalan yan. Kahit nagkakamali yan, iyan ay natatakot sa Panginoon. Slow to lose his temper. A patient person. Sunod, hindi dapat ikaw ay parang machine na susunod lamang sasabihin kung pinag-iisip ka ng Panginoon sa kanon, you will become the next leader in the future generation. A leader must be careful about promises. Promises. Pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mo no, no. O kaya may mangyayari, hindi pa nagagawa. Advance, say it. Sorry po, hindi po ako makapunta. We all make mistakes in all kinds of ways, sabi sa James 3:2. So we must give what we call the doctrine of second chance. Kinakailangan ng leader, pagka nagkamali, eh huwag natin agad tatapusin. Bigyan natin siya ng time na makapag-realize na siya ay nagkamali. So yan, doctrine of second chance. A leader must not ask others to do what he is not able and willing to do himself. Kung hindi mo kayang gawin, huwag mo sa iba. Dapat ikaw, sa sarili mo ay may kakayanan ka pumunta kung saan nilutusan mo rin sila na pumunta. Mas maganda po yun. Face challenges, win trust, be authentic, earn respect, and stay curious. Ito yung 5 recommended leadership traits na makikita po natin. And lastly, ito po yung tatlong huling slides sa Corinto 3:10. Iwasan ang pagiging sanhi ng pagkakasala o hadlang sa iyong ministry o pakitungo sa iba. Dalawa, tiisin ang mga paghihirap at mga kahirapan na may malaking pasensya at pagtitiyaga. Ikatlo, panatiling malinis ang iyong pamumuhay, kaalaman, pasensya, kabaitan at tunay na pag-ibig sa mga gawa at mga relasyon. Ika-apat, ubasa sa kapangyarihan ng Diyos at totoong pananalita sa iyong ministry. Maghanda ng mga sandata ng katwiran para sa pagkataking at depensa. Asahan na makararanas ka ng karangalan at kahihiyan, paninira at papuri, ngunit manatiling tapat sa iyong pananampalataya. Pag naging leader ka, hindi maaaring walang grupo na sa iyo. Meron talagang hindi tatanggap sa iyo at meron din pupuri sa iyo. Kaya mag-ingat ka sa dalawang ito. Maaari kang bumagsak sa pagpuri at maaari kang rin bumagsak sa paninira. Pero ang sabi ng Korinto, manatili kang tapat. Yun. At huling slide, sa kabila ng mga hamon, pagkalakas sa Panginoon, manatiling kontento sa mga sitwasyon. Gamitin ang iyong kahirapan o kawalan ng material sa pag-aari upang mapayaman ang buhay ng iba. Tandaan na sa pamagitan ni Kristo, meron kang lahat ng kailangan mo para sa isang matagumpay at kasiyasiyang buhay. Si Kristo po ang ating master guide. Siya yung reflection ng pagtatayo ng ating club organization. Wala na pong ibang leader sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Lamang po sa labing ito at pagpalain ng Panginoon.